Hi everyone! Ngayon tatalakayin natin kung sino nga ba si Jan. Ako nga pala si Jamie Langko, grade 12 GA. Si John Locke ay isang Ingles na pilosopo at manggagamot na malawak na itinuturing na isa sa mga pinakamaimpluwensyang figura ng Enlightenment. Ang kanyang mga ideya ay nagkaroon ng malaking epekto sa pag-unlad ng liberalismo kapwa sa filosofiya at sa mga politika. Pinanganak si Locke sa Rington, Somerset, England, isang pamilyang may katamtamang kita. Nag-aral siya sa Westminster School at Oxford University, kung saan nakakuha siya ng degree sa medisina. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, nagtrabaho si Locke bilang isang manggagamot at isang tagapayo sa politika. Nagkaroon siya ng malapit na ugnayan sa ilang mga kilalang figura ng panahon, kasama na sina Anthony Ashley Cooper, ang unang hari ng Shaftesbury, at Lord Shaftesbury na naging kanyang patron. Ang pinakamalagang gawa ni Locke ay ang kanyang mga aklat na Two Treatises of Government. Tinaguyod ni Locke ang miya ng natural na karapatan, ang soberanya ng tao at ang karapatan ng revolusyon. Naniwala siya na ang gobyerno ay dapat nabatayin na pahinantulot ng mga pinamumunuan at na ang mga tao ay may karapatang magimagali kung ang kanilang mga karapatan ay nilabag. An essay concerning human understanding, tinalakay niya ang kalikasan ng kaalaman at ang papel ng karanasan sa ating pag-unawa sa mundo. Ang mga ideya ni Locke ay nagkaroon ng malaking epekto sa pag-unlad ng liberalismo at demokrasya sa buong mundo. Ang kanyang mga akda ay nagbigay ng inspirasyon, American Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. Ang kanyang mga ideya tungkol sa natural na karapatan, ang soberanya ng tao, at ang karapatan ng revolusyon ay patuloy na mga kaugnayan sa ating mundo ngayon. An Essay Concerning Human Understanding. Ang An Essay Concerning Human Understanding ay isang libro tungkol sa kung paano tayo natuto ng mga bagay. Sinasabi ni John Locke, ang may akda na pinanganak tayo na may mga walang laman na isipan, tulad ng mga blankong pisaran. Natuto tayo ng lahat sa pamagitan ng ating mga karanasan, tulad ng paningin, pandinig. Pang-uusapan din niya kung paano tumutulong ang wikas sa ating pag-uunawa sa mundo. Ngunit maaari rin itong magdulot ng kalintuhan. Naniniwala siya na hindi natin alam ang lahat at ang ating pag-uunawa ay palaging medyo ilimitado. Sa kanyang panimula, itinanggi ni Locke ang isang ideya ng innate ideas o mga ideyang likas na nasa ating isipan mula pa sa kapanganakan. Sa halip, ipinapalagay niya na ang ating isipan ay isang tabula rasa, isang blankong pisaran na unti-unting napupuno ng mga ideya sa pamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa mundo. Ayon kay Locke, ang dalawang pangunahing pinagmumulan ng ating mga ideya ay isang sensasyon at ang refleksyon. Ang sensasyon ay tumutukoy sa ating mga karanasan sa pamamagitan ng ating mga pandama, habang ang refleksyon ay tumutukoy sa ating kakayahan na mag-isip at muni-muni sa mga ideyang natanggap natin mula sa sensasyon. John Locke. None of the things children are to learn shall ever be made a burden to them or imposed on them as a tax. Whatever is so imposed recently becomes irksome. The presently becomes aversion to it, do before it were a thing of delight.